Ka-Express, malinaw na may pagbabago sa lineup ng Gilas Pilipinas bago ang November window laban sa Guam. Inanunsyo ng kampo na si Justin Brownlee ay kasalukuyang nasa duda dahil sa condition at recovery concerns, kaya't hindi pa tiyak kung makakasama siya sa mga susunod na laro. Ang kawalan ni Brownlee, kung mangyari, ay magdudulot ng malaking adjustment dahil siya ang karaniwang nagdadala ng scoring, spacing, and veteran leadership sa Gilas. Bilang tugon, itinuring ng coaching staff si Ange Kouame bilang pangunahing alternatibo para sa naturalized slot. Si Kouame na dati nang naging bahagi ng Gilas program ay handang tumungtong bilang replacement. Magbibigay ng interior presence, defensive rebounding, and rim protection na kailangan lalo na kung wala ang taas at athleticism ni Brownlee. Ang posibilidad na ito ay pinag-aaralan ng staff habang nire-reassess ang kondisyon ni Brownlee araw-araw. Sa praktikal na usapan, ang paggamit kay Kouame bilang naturalized player ay magbabago ng game plan ni Coach Tim Cone. Inaasahan ang mas traditional na inside-out approach. Mas maraming post touches, short rolls, and defensive switching schemes na babagay sa physicality ni Kouame. Kasabay nito, kailangan ding i-adjust ang minutes distribution ng local bigs and wings para punan ang scoring vacuum na karaniwang tinatakbo ni Brownlee. Hindi biro ang challenge para sa local core. Ang sitwasyon na ito ang magbibigay ng mas maraming pagkakataon ni Carl Tamayo, Kevin Kimball, at iba pang local na for the work minutes, hustle plays, and mid-range or paint scoring. Ito rin ang pagkakataon para sa mga role players na magpakita ng maturity and consistency sa international level. Ang kampo ay malinaw na nagtatakda ngayon ng bagong balancing approach. Hindi lang umasa sa isang import, kundi i-develop ang depth. Sa huli, habang papalapit ang kick-off ng training camp at ang series kontra Guam, ang buong bansa ay nakabantay. Makakabalik ba si Brownlee sa oras? O si Kouame na ang maghahawak ng naturalized duties? Ano man ang mangyari, ang diskarte ng Gilas ay nakatuon sa flexibility and readiness. At ang November window na ito, ang unang malaking test kung gaano kabilis makaka-adapt ang bagong kombinasyon ng team. Magsisimula ang Gilas Pilipinas Training Camp para sa November window sa November 18. At kasabay nito ay kumakalat ang big news. Si Justin Brownlee ay kasalukuyang nasa duda para sa serye kontra Guam dahil sa kalusugan. Iniulat ni Coach Tim Cone na naapektuhan ng pneumonia ang veteran import at hindi pa siya fully cleared. Ang update na ito, agad nagbukas ng usapan sa loob ng Gilas Camp kung sino ang pwedeng pumalit sa naturalized slot kung hindi makadalo si Brownlee. Bilang contingency, malinaw na itinuturing ng coaching staff si Ange Kouame bilang pangunahing alternatibo para sa naturalized player role. Si Kouame, na may history sa Gilas at kilala sa kanyang interior defense at rebounding, ay kabilang sa expanded pool at posibleng mabilis na i-activate kung magpapatuloy ang kondisyon ni Brownlee bilang doubtful. Ito ang senaryo na inihahanda ng staff habang nire-reassess ang situation araw-araw. Importante ring tandaan ang konteksto. Si Kai ay confirmed na hindi makakasama sa window dahil sa ongoing long-term rehab mula sa ACL injury. Kaya doble ang hamon ng Gilas. Mawawala ang height or anchor na si Kai at maaaring mawalan din ng veteran scoring or spacing na si Justin Brownlee. At dahil dito, kinakailangan ng mabilis na pag-aayos ng rotation and role definitions para mapanatili ang competitiveness kontra Guam. Tactical, kung papalitan ni Kouame si Brownlee, magbabago ang identity ng Gilas sa court. Magiging mas inside-out ang approach, mas maraming post touches, close-range scoring, and emphasis sa defense at rebounding, kumpara sa spacing or scoring role na karaniwang ginagampanan ni Brownlee. Kasabay nito, magkakaroon ng dagdag playing time at responsibilidad ang local bigs and forwards para punan ang scoring void and hustle plays. Sa social and program level, ang posibilidad na i-activate si Kouame ay senyales ng mas malalim na strategy ni Coach Tim Cone. Hindi dapat umasa lang sa isang import para manalo. Ang Gilas ngayon ay nag-i-invest sa depth, chemistry, and local core readiness. Isang practical move lalo na sa mga short turnaround FIBA windows. Habang papalapit ang unang practice, nakaabang ang fans. Makakabalik ba si Brownlee sa oras o si Kouame na ang hahawak ng naturalized duties? At paano nito i-impluwensyahan ang lineup na papunta sa Guam? Kung magiging official ang withdrawal o hindi full fitness ni Justin Brownlee, malaki ang pagbabago sa identidad ng Gilas sa court. Si Brownlee ay karaniwang nagdadala ng perimeter spacing, veteran scoring, and pick and pop or off balance.
Si Ange Kwame naman ay traditional na big man, interior defender, rebounder, and rim finisher. Ibig sabihin, automatic shift mula sa spacing-heavy offense tungo sa more inside-out, paint-oriented sets. Tactical na adjustments, expect more high-low actions and post touches para kay Kwame, kasama ang short roll and immediate kickouts kapag na-double team siya sa post. Coach Tim Cone ay malamang mag-deploy ng more staggered screens and dribble handoffs para mag-create ng driving lanes para sa guards tulad ni na CJ Perez and Scottie Thompson. Habang si Kwame ang magpapop para sa putbacks and close-range finishes. Ito rin ang oportunidad para mag-deploy ng zone defense wrinkles na nagpapasok ng Kwame bilang rim protector. Minute distribution at rotation. Kung walang Brownlee, malaking minutes ang mapupunta sa local forwards at bigs. Sinang Carl Tamayo, Kevin Kembao, AJ Edu, and Quentin Meliora Brown. Ang pinaka-probable, Kwame bilang starter heavy minutes sa 5 at sina AJ Edu and Junmar Fajardo mag-rotate para magbigay ng offense and rim spacing sa iba. Sina Tamayo and Kembao gagawa ng mid-range spacing and switchability sa perimeter. Ito ay magre-resulta sa isang hybrid frontcourt na mas physical and rebounding focus. Defensive implications. Habang nawala ang on-ball spacing ni Brownlee, magkakaroon ng mas maraming mismatches sa perimeter kung kailangang i-hide ang local bigs. Solusyon ni Coach Tim Cone, gumamit ng more aggressive help defense with Kwame as anchor. I-invite ang opponents to kick up at magtangka ng perimeter shots habang pinapangalagaan ang paint. Transition defense ay magiging critical. Kailangan mabilis bumalik ang wings para hadlangan ang second chance points ng kalaban. Game management and contingency plans. Ang coaching staff ay malinaw na naghahanda na ng Plan B. Hangos sa inclusion ni Kwame sa expanded pool at ang pagdagdag ni na Quentin Meliora Brown at iba pang local bigs. Kung makabalik si Brownlee last minute, magiging dalaman ng staff kung sino ang iuna sa Final 12 dahil limitadong spots at naturalized slots constraints. Kaya ngayong window, expect rotation flexibility at short-term experiments sa lineup upang makita kung sino ang consistent na makakapuno sa scoring and defensive demands. Conclusion, ang pag-activate kay Ange Kwame bilang substitute naturalized player ay magpapalit ng laro ng Gilas mula sa perimeter-centric approach tungo sa paint-first identity. Hindi masama bilang contingency. Ngunit ang success ng planong ito ay nakasalalay sa mabilis na chemistry building sa pagitan ni Kwame at ng local core at sa kakayahan ng guards na mag-adjust at mag-deliver ng scoring habang pinupagtaktahan ang rebound and defensive rotations. Ang November window ang maging unang tunay na test kung gagana ba ang bagong kombinasyon. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.